May buwelta ang China tungkol sa isang magkasanib na pahayag ng Estados Unidos at Japan kung saan kinondena ng dalawang bansa ang mga provocative activities ng China sa West Philippine Sea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Noong Biyernes, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang punong ministro ng Japan na si Shigeru Ishiba na sumasalungat sila sa labag sa batas na pag-angkin sa maritime features ng China. Gayon din, ang militarisasyon ng mga na-reclaim na area, pagbabanta at provocative na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Guo Jiakun ay may patutsada noong Lunes na ang pahayag ng US at Japan ay makakasagabal sa internal affairs ng China, pinalalaki raw nito ang mga tensyon sa rehiyon at inaatake na ang bansang China. Nais kong bigyang diin na ang pinagsamang pahayag ng Estados Unidos at Japan, pati na din ang nilalaman ng kasunduan kung saan ito ay nakakasagabal sa panloob na gawain ng China, pag-atake at pag-blackmail sa China at paglalantad ng sitwasyon ng rehiyon. Ipinapahayag ng China na hindi namin ito nagustuhan at matatag na pagsalungat dito. Iminungkahi na ng China ang isang formal na negotiation sa Estados Unidos at Japan. Ang issue ng Taiwan ay dapat maging bahagi lamang ng internal affairs ng China. Ito ay pangunahing interes ng China at hindi maaring magambala ng anumang mga dayuhang bansa. Ang gobyerno ng Estados Unidos at Japan ay gumawa ng isang pangako sa China sa issue ng Taiwan, lalo na ang Japan na may malubhang kasaysayan sa pagsalakay at colonization ng Taiwan. Ang Estados Unidos ay dapat ding maging maingat sa issue ng Taiwan. Sa kasalukuyan, ang pinakadakilang banta sa kapayapaan ng Taiwan Strait ay ang komprehensibong suporta ng kilusang separatista at panlabas na puwersa. Kung ang mga kaugnay na bansa ay talagang nagmamalasakit sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait, dapat silang sumunod sa mga prinsipyo ng China at mariing tutulan ang issue ng Taiwan. Ang paglahok ng rehiyon ng Taiwan sa mga international organization ay dapat itong gawin alinsunod sa mga prinsipyo ng China. Ang Taiwan ay walang batayan, dahilan o kapangyarihan upang lumahok sa mga international organization. Ang mga soberanong bansa lamang ang maaaring lumahok. Ang isla ng pangingisda at ang mga subcontinent na isla nito ay sariling teritoryo ng China. Palaging sinusunod ng China ang mga patakaran at pamamaraan ng World Trade Organization. Ang tinatawag na pagiging agresibo ng China pagdating sa ekonomiya ay puro at walang alinlangan. Hinihikayat namin ang Estados Unidos na itaguyod ang isa sa mga prinsipyo ng China at sariling mga pangako at agad na tumigil sa paggagambala sa internal affairs ng China. Hindi tayo dapat gumawa ng anumang mga pagkakamali sa anumang anyo. Ang Taiwan at ang iba pang mga bansa ay dapat itigil na ang paggamit ng nuclear power ng Taiwan at US. Dapat nating respetuhin ang soberanya ng teritoryo ng China at soberanya ng maritime, itigil ang pagmamanipula ng mga issue sa lipunan at kultura, at gamitin ang aktwal na pagkilos upang trabahuhin ang kapayapaan at pag-unlad ng ating rehiyon. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.